Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Agos man ang pagkipagkoordinar kang intelligence unit kang Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines, pati naman sa Philippine Coast Guard para mapugulan ang anuman na banta hali sa anuman na grupo na mapurbar namang ribok sa ariman na parte kan Pilipinas. Mientras tanto, kinakalkulang 65,000 na personalis kan PNP ang nakadeploy na para mabantayan ang mga pasayeros na mapasiring sa mga terminals, transport hubs, pilgrimage sites, churches as in tourist destinations sa interong Pilipinas. Kabali naman ang vital institutions, arog kang power plants as in communication infrastructure. Dagdag pa rin ba, nakikipagkuhan na naman sinda sa mga pribadong security groups as in local crisis management councils para masiguro na salbado as in may kabungtakan ang pag-obserbar kang Holy Week ka mga Pilipino. Sa ibong kapangapunan, ni Alba sa publiko maging mapagbantay sa para maiwasan na mabiktima ng anuman na klaseng krimen. Mientras tanto, nagpawarak naman ng karagdagan ng 25,000 na puwersa ang PNP, ngunya na si Mara Santa tanganing siguruhon ang seguridad as in tranquilidad sa enterong nasyon. Mientras tanto, igalauman ngunyan aldaw, kinakalkulang abuton sa 200,000 na mga pasayeros ang madagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX Transport Hub duman sa Paranaque City. Yan hulita ngunyan man aldaw ang huring laog sa opisina sa mga pampribado as in pampublikong opisina. Resado man na mas kakaligit ngunyan ang mga nagpupuruli sa mga probinsya. Aktualmente, tambak ang mga bus na nakapila sa luwas asim papalaog sa PITX. Sa kanya naabuton sa, kung sakot kasugma, abuton sa 125,674 pasayeros ang duminagsa sa sinambit ng Transport Hub. Iwat man nagpapaginumdum ang manahimento kang PITX sa mga pasayero na ibitaran ang pagbitbit ng mga ipinagbabawal na bagay para daisinda magkaarabala sa saindang pagbiyahe. Network News. Mientras tanto, dumanman sa mga mapasiring bagyo. Ngunyan na bakasyon, inanok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga turista na dahi na magbitbit ng sariling sasakyan as in mas maray, maglunad na sana sa mga bus, tangali may iwasan ang matinding traffic sa Baguio kada Semana Santa. Kadakol kay mga bisita ang nag-arabot ning amay, tangali maiwasan ang dagsakan tao, alagad may nagkaperang nadipisilan maghanap ng parking space. Sinambit pa ni Magalong na sigun sa historical data, talagang malala ang traffic kada holiday season. Mayo pang anunsyo ang syudad kung ibabawal ang number coding scheme, kaya mas maray na maglakaw-lakaw na sana o mag-commute. Kinakalkulang abuton man sa 150,000 na turista ang pigilauman madayo sa Baguio City sa agang Huwebes Santo asin man Biyernes Santo. Alas 5:09 oras ngunyan,
Nagbugtakwan ni karagdagan na puwersa ang Philippine National Police para sa obserbasyon kan Semana Santa ngunya na huring Semana kang Kwaresma. Sa naging paghahapot, i-Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuano kinumpirmar kani na mabugtak ang sendang grupo ni karagdagan na 25,000 na pulis bilang dagdag sa seguridad sa madabibang parte ka nasyon. Matandaan, idot naman na nagkaigwan ng deployment ang PNP, ninabuton sa 40,150 mga pulis hari sa sendang linyada para sa ligtas sa Sumbak 2025 na nagpuno na Abril sa sa masunod na bulan. Ang dagdag na puwersa hari sa sendang hari sa PNP para sa espesyal na obserbasyon kang Lenten season. Ganyan na nagdagsa ng magpuno na magdagsa ang mga tao asin ni madurar ng sagod sa Abril 20. Sigun Kitwano, ibubugtak ang mga karagdagan na deployment sa mga spots na nadagsaon ng publiko, partikularmente sa mga terminal sa urog na sa mga simbahan. Sigun saya, halos sa sinambit ng bilang 19,000 digdi mga volunteers na ibubugtak sa maribang simbahan kanasyon para sa pagpapakusog kang police visibility na direktiba hali mismo kay PNP Chief Romel Francisco Marbil. Katuyon kani, maiwasan ang mga potensyal na banta sa mga pantalan, terminal, urog na sa mga simbahan. Mientras tanto, erot naman digdi, siniguro kang PNP sa publiko na mantridong nakaalerto ang bilog na puwersa kang pulis sa enterong panahon ka Semana Santa mientras bukas man ang sila mga help desk para magtabang sa anuman na pangaipo asin magresponde sa mga posibleng insidente. Kakampi Network News. Sa iba pa mga barata ko dyan sa Radyo Nacional, pinapahidali na kan Department of Health ang pagbilog ng mga world-class emergency medical response team sa enterong Pilipinas bilang paghahanda sa mas makusog na paglinog sa nasyon. Kabali ini sa preparasyon na inaapod na Dabiguan na pigadauman makusugod na linog sa Metro Manila uliman sa posibleng paghiro kang West Valley Fault. Tinawando na Health Secretary Ted Herbosa ang pangaipong magbilog pa ninmas sa kadakol na medical response team sa enterong nasyon. Siriman, may mga bagong national level team na binibilog mo niyan ang DOH sa mga mayor na riyon para sa mas marikas na deployment. Mientras tanto mga tugang tinawan doon o pigatawan abiso ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga butante ngunya na panahon kang eleksyon. Sa sarong press briefing kasugma, ipinahayag ni Castro na dapat maging mapagbantay ang mga butante asin day magpara turubod sa mga campaign ads. At ako kani nagtao man pahayag si Castro dapit sa campaign video ni Senadora Amy Marcos kung saan pigaladawan itom ang kolor kang Pilipinas. Mientras tanto, kung may kolor subot nagaladawan sa presenteng sitwasyon kang Pilipinas, ilaram kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi ni Castro na ini pasiring sa kolor puti. Kakampi Network News. Ang tabihan ng mga tungat dyan, mga report, mag-aaral sa mga pagriban nato sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga barata nato dyan sa lado nasyonal, pinapagirumduman kan GCash o sa may mga GCash dyan. Baka naman na nangihinot na finance app sa Pilipinas sa publiko laban sa naglalalang mga online scam ngunya na padangadang ang Semana Santa asin holiday season kung saan parating na biyahe asin nagbabakal online ang mga tao. Sigun sa GCash, nagdadako ang mga insidente ning paluloko na partikular na target ang mga biyaheros asin online shoppers. Kabali sa parating modus, iyo ang pagpeke ng mga online bookings ka mga biyahe asin accommodations kung saan nagpapamalo ang mga scammers bilang travel agency na nag-operate ng promo deals na nasalaman scam. Nagpatalid pa man GCash laban sa mga too good to be true vacation promos na parating
o parati nag-aapritar, maghagad ng bayad ang mga scammer. Pigil-recommend na rin na mag-background check asin ikumpara ang mga presyo tangani masiguro ang pagiging lehitimo kang alok. Inisubot parating ginagamit ka mga scammer tanganing aprobitsaran ang excitement ka mga tao kada bakasyon, sabi pa kan GCash. Dagdag paligdi, inabisuhan man ang kang kumpanya ang publiko na mag-ibitar o mag-iwas sa pagbakal ni mga counterfeit tickets. Asin siguron hari sa mga official ticketing outlets, sana makuha ka mga ini, tinawando nila ang peligro ka mga fake travel agents, asin lost luggage scams na parating ipinapamakal online. May mga fixer man subot, nag-aalok ng illegal na serbisyo, arog kan peking SIM cards na dapat iwasan. Katakot gani, nagtao pampatalid ang GCash laban sa paggamit ng public Wi-Fi para sa sensitibong online transactions, pati naman sa mga phishing attempts na parating nagpapabalo bilang mga free vacation promos na sigun sa inda, dapat man maglikay sa mga overpriced tours na inaalok kan day mang kumpirmadong operators. Oy, mas kaya sa mga resorts may sa Siruma nahack si website kan sarong resort. Si mga nagbubuk hagadan advance, ito pa lang na bako man totoo. Kaya likay. Mas maray na kumapabuk kita, dahil na muna kita magbayad, tangaling dahil kita mabiktima kan mga scam online. Oras yato kanya matugan, 16 minutos na makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Aramon tamang report hali sa mga pagkiriban niya tungon sa luwas. Mga nahabunan ng water meter, tatawanan ng panibagong metro kang Metro Naga Water District, alagad bakong libre. Sa report ni Michael Garcia. Go ahead, Michael. So na naman kang MNWD sa hot pursuit operation kang pulisya. May tulong na recover pa sa iya asin anom hali sa sarong junk shop sa Balatas na sa iyang pinapabakalan. Hinapot niya to sa lado ka Metropolitan Naga Water District, manugudigdi kung ano ang mangyayari sa pagnaikitan o nawara ang mga metro. Susugay Chapi de la Cruz para payag kang MNWD. Si mga naabunan o nawara ang mga metro, pwede man dang magpasiring sa sena opisina o kaya magpasiring muna sa pulisya para masecure ang blatter. Dangan sa indama na ipoprovide ng panibagong metro, alagad bako dahil ng libre. Imbes mabayad ng lampas 2,000 pesos na pwede man ang installment o pwede man straight cash, payable from 6 months to 1 year. Patanid naman kang MNWD sa mga consumers na proteheron ninda ang sa mga metro kung pwede maglag ng meter cage o kulungan tanganing day na makuha kan mga paraikit. Pinako ni De La Cruz na antuyo sa naman kan mga paraikit yung si Bronce na nasa loob kang metro na awad-awad man ang kantidad pag naipawakal. Dagdag na bareta sa Lado Lokal nito si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Mientras tanto, matugang coordination meeting kang LGU Pasakaw para sa selebrasyon o pag-obserbar kang Semana Santa asin summer vacation, ginibo na kasugma. Mike Gravito. Nga parte kan piglalauman na pagadagsa kan mga pasakenyo, mga turista asin mga bakasyonista sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, ngunya na selebrasyon kan Semana Santa asin sa paabuton na summer vacation. Ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pasakaw sa pamamayo ni Municipal Administrator Attorney Kim Musa, kaibahan ang mga line agencies sa Banwaan kan Pasakaw ang nag-urulay na kasudma sa pamamayo kan MDRRMO Banwaan in Pasakaw sa paagi ni Mr. Edmer Miraballes, iyan taga ni Inaga Pag-adalan asin ilatag ang mga seguridad asin man ang mga panundon katakod sa pasiorden na ipapautob sa Banwaan kan Pasakaw. Magkakaigwa nin mga Motorist Assistance Center sa Banwaan kan Pasakaw asin man malatag kan mga maniba-ibang mga security personnel, kaibahan na ang mga radio groups na magtatarabang-tabang tangani ina nga mamonitor asin maipautob nin marhay ang seguridad sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Dua ang napupukusan na mga beach resort, ini ang barangay kan Balogo maging ang barangay kan Karanan, katuwang kan mga
nasa PNP, Philippine Coast Guard, PNP Maritime, Public Safety Office, iyo ang mga barangay tanod kan mga barangay na igwa nin mga beach resort. Sinabi ni Mr. Edmer Mirabales na dapat coordinated sa inda ang gabos na mga mangyari sa Badoan kan Pasakaw, urog na tasinda ang nasa Disaster Risk Reduction and Management kan lokal na gobyerno hagad gunyan kan mga otoridad sa Badoan kan Pasakaw na maging matarempo, matuninong asin maugma ang selebrasyon kan Semana Santa maging kang summer season. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:20 ng pag-aga. Sa iba pang bareta ko sa Radyo Nasyonal. Duda si Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada na bibistun kan nasyon na nagaanap o naghihinako sa West Philippine Sea ang ginibukang Google Maps na pagbali sa WPS sa teritoryo kang Pilipinas. Sigun sa senador, kung ang desisyon kang International Tribunal sa Dahig Netherlands dahil nga ni pagrespeto kang nasyon, mas lalo na tutuyawon ang ginibukang Google Maps sa pagbali sa record kang West Philippine Sea. Dagdag pa kang senador, natistingon na sinihilingon na sana kang Pilipinas kung makakatabang ini para mapakusog ang claim ka nasyon sa West Philippine Sea. Mientras tanto, para man kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, trayumpo kang kada Pilipino ang pagbalik kang Google Maps sa West Philippine Sea bilang parte kan teritoryo kan Pilipinas. Patuloy masubot ini, natama ang presenteng patakaran kang gobyerno basado sa international law asin prinsipyo kang multilateralism. Dagos-dagos man ang paghiwas kang pagbisto sa West Philippine Sea kang international community asin mga respetadong institusyon. Nagpapakinundom ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, sa mga vendor na dahil magtenda sa loob kan mga natad kan simbahan, kasunod kan nag-viral na video kan mainitan na diskusyon sa pakultahan kan Sarumpadi asin nagpabakal ng paraspas duman sa St. Francis of Assisi sa Assisi Paris sa Cainta Rizal durante kan Domingo ng Paraspas, Abril 13. Ipinahayag ni CBCP Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano. Itinataon niya ang benefit of the doubt para sa padi na nasa video na garunggayo na anggot sa sarong vendor. Bako man sumut patas para husgahan ang sarong tao basado sana sa halipot na clip kan video orog na asing kulang ang konteksto. Posibleng uminabot sa puntong ini o posibleng uminabot sa siling na punto ulit sa Pauro tro nagahapot nintultul ang padi. Sabi niya may mga tao talagang matagas ang payo kaya papaano lalauman ang sarong tao na maging kalmado. Kang haputon kung dapat mananggad magkurusuling investigasyon, sinabi ni Father Siciliano na dahil na kaipuan hulita sarong salit na insidente sa naman na pinala huli sa pagiging viral. Sabi pa kani, bako sana o bako man basta-basta na lulusubon kang padi asin hanapon tulos ang mga tao. Tigdino man si Siciliano na dahil pinagabawal ang pagbabakal, tinutugutan sumot ang mga ini na magpabakal pakulang sa laog kan mismong solar o natad kang simbahan. Alas 5:25 oras siya itong yan, o 23. Nasa 13 pasayro matugang kampang pasayrong bus ang irido kan marapak matapos na araduhon ang sarong closed van as in dump truck. Dahil palang kanagtari ko na pagkabanggi sa southbound lane kan North Luzon Expressway sa Valenzuela City. Pasado sa investigasyon kan Valenzuela Police, rapak ang inuta na parte kan bus uri sa makusog na impact kang buminangga sa closed van na nasa third lane asin dump truck na nasa fourth lane. May 30 pasayrong lulad ang sinambit ang pampasayrong bus. Nagaluwas man na marikas ang dalagan kang bus na gikan sa Angat Dam o Angat sa Bulacan pasiring sa Monumento Karaukan. Nagsapo nin mga lugad sa lalawgon asin manibibang partes
sa lawas ang mga pasayeros. Tulos pan kinustudiya kang pulisya ang driver kang bus na nakipag-ariglar na sa mga biktima. Preparado man ang operator kang bus na asumiron ang gastuson sa pagpapabulong kang mga biktima. Katakot kani, pinatawan man ning preventive suspension kang Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB ang bus matapos magluwas sa investigasyon na sige silang palipat-lipat ng linya nainot na bubinangga sa sarong cross van bago nagbalik sa original na linya na liwat ba nagtama sa likodan na parte kan sarong truck. Suspendido sa loob ng 30 dias ang operasyon kan bus sa rarom kang operator kani na si Wilson Hong Si. Pinapundo man kang LT4B ang operasyon kang anom na unit kang bus na nagbiyahe sa rotang Paranaque Integrated Terminal Exchange na Butas Terminal via EDSA. Mientras tanto pinagsugo man kang LT4B ang inspeksyon sa iba pang mga unit kang kumpanya asin ang pagpapasumitir ning patunay ali sa mga insurance company na nababayadan ang biktima sa aksidente. Kakampi Network News. Alas 5:25 oras kunyan sa Kakampi Network News. Kinontra ni Philippine National Police o kinontra kang Philippine National Police ang kulor itom na political ads ni Senador Amy Marcos na nagsisimbolo sa gutom ka mga Pilipino asin halangkaw na krimen sa nasyon. Ipinahayag ni PNP Major General Roderick Agustos Alba, Director kang Police Community Relations Office, sa press briefing kasugma sa Parasyo Malacañang, 26% ang ibinaba kang krimen pon Enero sundong Abril ngunya taon kumpara nakalinis na taon kaya bakun totoo na halangkaw ang krimen ngunya sa nasyon. Dagos-dagos man subot ang kampanya kang PNP laban sa gabos na klase ng krimen asin pinapanindugan kaning nagbaba ang kaso kang krimen sa nasyon. Ipinahayag kan opisyal, respetado ng daan na opinyon kang publiko alagad nanindugan na hababa ang krimen asin dahil sila nagpapapiktar sa mga siring na negatibong palawasa. Lawandong Penalba, nasalbado ang publiko sa mga tinampo asin kung igwaman mga insidente dahil tulos marisulberan dahil man iniminarepresentar sa interong sitwasyon ka nasyon. Nagdakula ang padarang remittances ka mga overseas Filipino worker OFW ning 2.6% kang Pebrero sa $3.02 billion o 171 billion pesos sa alis sa $2.95 billion kan Pebrero taon 2024 sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pariyo managdakul ang padara ka mga land-based OFWs na ang kontrata lampas ning sarong taon asin mga sea-based OFW asin mga land-based na ang kontrata day abuton sa sarong taon. Sabi kan BSP, $2.72 billion sa remittances ang ipinaagi sa mga bangko kan Pebrero na mas dakula ini ng 2.7% kumpara sa Pebrero taon 2024. Kung Enero sunong Pebrero, abuton man sa $6.27 billion ang remittances ka mga OFW. Mas dakula ng 2.7% kaysa sa ipinadala nila sa parehong panahon kan 2024. Sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, nagdakula ang remittances gikan sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore at United Arab Emirates. Sa Estados Unidos, gikan ang 40.9% ka mga ipinadarang remittance. Asin ang ikadumaligdi ang Singapore na pinagahalian man ka 7.6% ka mga padara. Ikatulo ang Saudi Arabia na may 6% ning ambag sa remittances. Pang-apat ang Japan na may 5.2%. Asin ikalima ang United Kingdom. Kakampi Network News. Alas 5:28 ang oras sa atong unyan. Sa iba pa mga baratang unya sa lado nasyonal, duwang bagong Associate Justices kang Court of Appeals ang nanumpa sa sandang mga bagong responsibilidad matapos magtaon ng kanselang oath of office sa tuwangan mismo ni Chief Justice Alexander Gismundo. Ang mga bagong designat na justices, yusin na Associate Justice Idil Wasif T. Badiri asin Geoffrey Welcome Asibido.
Si Badiri asin Acevedo, ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang Pebrero. Naglibay sa mga bakanting posisyon na pigwalat ni Chief Justices Edwin Surungon asin Victoria Isabel Paredes na nagretiro na. Bago mapili sa CA si Badiri, nagsirbing presiding judge kang Branch 115 kang Pasay City Regional Trial Court. Asin naging executive judge, nagsirbi man siyang commissioner ka National Commission on Muslim Filipinos pon 2010 sa 2015. Siya si Biduman, naging presiding judge kang Branch 41 kang RTC sa Cagayan de Oro City. Asin nagserbi sa hudikatura ng 16 na taon bilang RTC judge. Siya pinangaralan bilang pigatawan honra bilang Chief Justice Cayetano Arellano Awardee para sa Judicial Excellence. Nagsilbi man siya bilang prosecutor, public attorney as senior legal officer kang Commission on Human Rights. Oras ko niya mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Nagantabay ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Oy, by the way, iyon na po ni huring duwang aldaw na malalangog ang Kakampi Network News. Inabisuhan talang mga parantabay. Sa aga, yun na po ang samuyang last broadcast on-air online kang Kakampi Network News. Mapaarap na po kami sa Kakampi Network News sa mga parantabay niya mo, sa mga nag-antabay sa intirong probinsya kan Camarines Sur. Mapaarap na po kami sa aga sa Kakampi Network News. Kasabay po kan pag-obserbar ka si Mara Santa. Sa laog ding haros 13 taon, ang Network News na antabianan na dati Bicol Media Network News na naging Kakampi Network News. Yan kita po na antabianan dati sa iba pang radio station, asin sa presente mga radio station, mga kakamping radio kita na antabianan. Sa aga, igibon niya itong opisyal na magkapaaram sa Kakampi Network News sa aga pong Huwebes Santo. Pero sa sunod na semana, antabianan kami sa mga bagong programa, asin on-air dito po sa Ciudad Canaga. Antabianan po yan. Oras ko niyan, alas 5:31. Babalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. China ang tulos sa 5 underwater drone na nuparan sa kadagatan kang Pilipinas pon 2022 sa 2024 sabi kang Philippine Navy. Sigun ki Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Basado sa inisyal na resulta kang ginibong forensic examination, 55 sa 80% ang posibilidad na ang mga underwater platform piglansar kan China. Kabali sa mga nadiskubre ang Indium transceiver na may serial number halis sa kumpanyang HWA Create na nakabase sa Beijing, China, telecom SIM card asin battery pack na may tatak ng China Electronics Technology Corporation. Apora kayan, ang nagkapira sa mga drone na may mga conductivity temperature as in depth sensor na indikasyon na ginagamit sa pagmamapa kan sibid kan Pilipinas as in iba pang kagamitan na kaya magpadala ng datos via satellite. May mga chipman na pinaraan marka na posibleng para matago ang pinaghalian. Ang mga drone na sumpungan sa Ilocos Norte, Zambales, Cagayan, Misamis Oriental, asin man Masbate. Mientras tanto, ipinahayag ka National Security Council na bantay ni sa Pangnasyonal Seguridad asin ang apudan nin mas pinakusog na mga maritime patrol para pugulan ang mga siring na aktibidad. Kakampi Network News. Pinakaunayan makatugang kang Philippine Ports Authority, PPA, ang mga biyahero na nagpaplanong magbitbit kan sa mga atama na hayop na dailingawan magdaranin mga magkakaligong dokumento. Kasabay kan dagos-dagos na pagnagsak ang mga pasahero sa mga pantalan urug na sa mga darakunang
Duungan sa Interior Pilipinas, nagpapagirumdum ang PPA sa mga pasahero na makipagkoordinar muna sa pinakaharaning opisina kang Bureau of Animal Industry, National Quarantine Services na nga ni makakuha ng mga shipping permit. Ang sinambit ng permit ang maging pasaporte para sa pagtugot na may laog sa mga pantalan asin mga barko ang mga atama na hayop. Sabi pa kang PPA, istriktong ginigibong pagbabantay kaibanan ang quarantine services asin dahil tutugutan ang mga hayop na mga pagbiyahe kung mayong magkakaligong dokumentos. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa Radyo Nacional, pignigaran man kang Commission on Elections kumalik ang nagluwas na bareta na sinasabing nagkaberiya sa inot na aldaw kan botohan sa ibang nasyon gamit ang internet. Kasunod ni kang reklamo kan nagkaberang overseas Filipino workers sa social media na day mahiling ang pangaran ka mga kandidatong ibinoto asing kadakol code ang nagluluwas. Sigun kikumalik Chairman George Irwin Garcia, normal sa naman ang na-experiensya ang kanagkaperang OFW hulita parte ini sa security features para sa proseso sa pagboto sa internet. Arog man subot ini sa local setup kung saan na dahil tinutugutan ang mga botante na kuanan ng litrato ang mga opisyal na balota asin mga resibo kani. Istrikto man ipinagabawal ang pagkuaning litrato o screenshot sa online voting. Siniman siniguro kan pamayo kang kumalik sa publiko. Areglado ang sistema ng eleksyon para sa 2025 na nag-agi sa kadakol na source code review. Napigtistiguhan ka mga poll watchdog as iba pang stakeholder kan eleksyon. Kakabi Network News. Kakabi Network News. Oras siya itong matugang alas 5:45 ng pag-aaga. Balikan ta mga report magari sa mga pagriban nato sa luwas. City Treasurer's Office kan naga hagad sa Comelec idispose ang mga nasa sanggatos na lumang ballot boxes. Sa report ni Michael Garcia. Matapos madugangan ng 145 pidaso ng ballot boxes, ang syudad Canaga liwat na nakiulay ang City Treasurer's Office na idispose na kang Comelec ang mga luma na sinroute naman nga ng mga lumang ballot boxes. Sa pahay ni City Treasurer Maricor Gayanilo, bulan ng Pebrero ka nagkondusir sila ng inventaryo asin tig-check si kamagtakan ka mga enot ng ginaramit na plastic ballot boxes. Dumantig identify na 11 ng pidaso ang raroute na asin subject for disposal. Ang mga ini nakatago sa sarong stock room sa Pacol Sports Complex. Agad di Gayanilo na mabawasan na hulita nadagdagan na naman nga ni ning panibagong 145 plastic ballot boxes. Sa suway man na entrevista kay Election Officer Attorney Michael Julia Jr., posibleng pagkatapos ng midterm election na mangyayari. Ang disposal asin maagi pa di sa bidding na naknairis naman subot kang Comelec Central Office ang kagadan kan lokal na tresoreria kan syudad Canaga. Dagdag na bareta sa lado lokal di po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakabi Network News. Mientras tanto, sa naman na lalaki, irido kang initagaon dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Police report haliki Mike Gravito. Nagsapo ni na pagkairido sa iyang lawas ang sarog 38 anyos na soltero dyan sa Banuaan kang San Fernando, Camarines Sur. Makalis na ini ana tigbason kan sa iyang kainuman. Sa report gikan sa PNP San Fernando alas 6:45 nin Banggi Kasubanggi kan mangyari ana pananaga duman sa Zona 5 Barangay Alianza San Fernando, Camarines Sur. Tigbisto ang biktima na si Eddie Boy Lanosa, residente kan Zone 5 Barangay Alianza na unambita ng Banuaan Mintang. Ang nasuspek pinagbistong si Leonemar Casquio, 45 anyos may agom, sarong market vendor asin residente kan Zone 4 Barangay Alianza San Fernando, Camarines Sur. Sa investigasyon kan nagrespondig baga otoridad ang biktima asin ang suspek ang nagkakaigwa nin pagiinuman sa residensya kan sarong Alan Lanosa. Alaga din huli sa day pagkakaintindihan ang suspitsado ang huminali asin pagbalikan ni iguanan ng birbik bitasundang asin dumana pinagatagaan biktima na tinamaan sa manibaybang parte kan sa iyang lawas. Ang mga autoridad ang tulos man nakaabot sa lugar matapos na sinda ang paaramon kan mga nakahiling sa pangyayari. Duman pa inabot pa kan mga pulis
ang nangyayari nga pananaga sa biktima. Dumana ini pinagdisarmahan kan mga pulis ang suspitsado asin pinagdakop kana siya ang magpurbar ng magdulag. Nantang ang mga kabuhan kang MDRIMO San Fernando ang tulos man pinaglapatan ng first aid ang biktima asin dumana pinagdara sa Bicol Medical Center Syudad Dinaga para mataunan magkakanigong atensyon na medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:49 ng pag-aaga. Sa iba pang mainit na bareta kunyan sa Radyo Nasyonal, lalapagon kan Philippine National Police ang mga yaw sa likod kang pananakot, pagpapawarak ng black propaganda asin pangraraot sa mga kandidato gamit ang social media platforms. Payag ini ni PNP Anti-Cybercrime Group Chief Brigadier General Bernard Yang matapos magsunan ng reklamo si A-Teacher Party List nominee Virginia Rodriguez laban sa nagkaperang individual na nagagamit ng peking Facebook as in TikTok accounts para siya rauton maging ang kinabibilangan niyang party list group. Ipinahag ang PNP na dakula ang epekto kansiring ng mga aktibidad sa electoral process kanasyon kaya dapat ining tulos maaksyonan para mapakatamanan ang integridad kan democratic system. Nagpapatalid pa man ang mga abogado at supporters kang A-Teachers Party List sa mga nasa likod kang malisyosong pag-atake kay Rodriguez sulita bistado naman subot kung isay ang mga imbulto sa aktibidad. Nasusog ang mga nasa likod kang pag-atake matapos ang sarong entrevista sa sarongman na numinikan A-Teachers na si dating Kongresista Julieta Fortuna kung saan nakaresibi siya ng mga akusasyon na nagluluwas na pag-atake sa sayang karakter. Kakampi Network News. Oras yato kayo matugang alas 5:50 o 10 minutos sa lampu antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang balita niya tungunan, pigsugo na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang investigasyon sa Philippine Coast Guard. May koneksyon sa na-discovering overloaded na barko as in hinurot ang pagkataon ng kompensasyon sa mga apektadong pasayeros. Sa sarang bahay kasugma, sa sayang pag-inspeksyon sa Manila North Harbor, sinabi ni Dizon na ang sinambit ng barko naggikan sa Batangas Port, Pasiring Romblon, as in nagbalga sa eksistidong anti-overloading policy sa sea travel. Sabi ni Dizon, kadakol na pasayeros ana stranded matapos magpabakal nin mas dakol na ticket ang shipping line kumpara sa tinutugutan bilang ng mga pasayeros. Tinawandong ka sekretaryo na dapat isinasakripisyo ang kaligtasan ng mga pasayero asin dapat manimbag ang sinambit ng shipping line. Ginibo ang inspeksyon sa Manila North Harbor bilang parte kang uplang biyaheng ayos Semana Santa asin summer vacation. Sarong kampanyang katuyang pakusugon ang seguridad asing kaginhawahan ka mga mabiyahe sa panahon kang Semana Santa. Apro sa Manila North Harbor, nagbisita man si Dizon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, tangan ni siguruhon na areglado man ang kondisyon ka mga land transport terminals na dadagsaon ka mga paserong mapuruli sa saindang mga probinsya. Negatibo mga tugang sa paraffin test ang 7 miyembro kang Ormoc City Police na itinutukdong persons of interest sa pananambang asin pagkakailidok kan self-confessed drug lord na si Albuera Leyte Mayoralty Candidate Kerwin Espinosa. Ini ang pinahayag ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo basado sa resulta kang paraffin test. Naginibo sa 7 Ormoc City Police. Ang 7 pulis inot naman at tinanggal sa pwesto, mientras tanto nag-abante ang investigasyon laban sa mga ini sa akusasyon ni Espinosa. Si Espinosa binadil mientras nangangampanya ka nagtalikod na abridges ning paggabanggi ka mga armadong kalalakihan na ikinairido kani.
kaibanan sa iyang vice mayoralty candidate asin sa rupang minoridad. Ang 7 taon kang Ormoc City Police dinakop matapos sabihon kan Campones Espinosa nasa sarong resort sa syudad nagdaralagan ang mga suspect na piglapag kang Albuera Police. Ang insidente na resultaban sa pagkakatanggal kang hipi kang Ormoc City Police na si Police Colonel Ridante Arreza. Dagdag pa ni Tuanyo ang pagkasabit kan sinabit ng mga pulis sa Espinosa Ambos naglaugman ang naglaog na sa ebidensyang circumstantial asin hari sa pagsusurusurumpay pa kan mga nakakalap na mga ebidensya. Kakampi Network News. 6 minutos na lang matugan tapos mga butang oras na alas 6 ng pag-aaga. Siniguro ka National Food Authority, NFA, na may bastanteng supply ng bagas ang interong Pilipinas sagkod sa matapos ng Semana Santa. Sa press briefing naman sa Palasyo Malacanang, ipinahayag ni NFA Administrator Larry Lacson na may 350,000 metrikong tonelada ng bagas ang gobyerno katampad ka 7.16 milyon na sako na bastante sa laog nin. Siyam na daw, sabi pa ni Lacson, nakatutok man sinda sa namadagdagan pa ang buffer stock ng bagas na mabastante sagkod sa 15 dias basado sa Rice Tarification Law. Pangay puman subot ng 8 billion pesos. Para makumpleto ang buffer stock ng bagas na mabastante sa 15 aldaw. Siriman, dahil man kinukonsiderar kang NFA, ang paghagad ng dagdag na pundo, hulit pwede masinda magganansya sin makabakal ng paroy kung may pababakal ang mga nakasaray na bagas sa mga bodega. Sa presente nasa 20,000 nasa kuning bagas ang naipaparuwas kang NFA sa sendang mga bodega. Uliman sa pagbakal kan mga lokal na gobyerno sa iraram kang food security emergency. Kakampi Network News. Sa iba pa mga barata niya tungkol niya matugang sa lado nasyonal, inumaman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Google Maps matapos sa pagbisto kanin sa West Philippine Sea bilang geopolitical affirmation kan maritime claim kan Pilipinas. Ipinahayag ni Romualdez na ang mapa bakula may konsiderar na cartographic update kundi simboliko as in moral victory para sa namanawang Pilipino. Ang mapa subot na susog sa ruling kan Permanent Court of Arbitration kan 2016 na nagbibisto kani sa West Philippine Sea bilang geopolitical affirmation kan maritime claim kan Pilipinas. Sinabi ni Romualdez na ang mapa bakula may konsiderar na cartographic update kundi simboliko as in moral victory para sa namanwaang Pilipino. Ang mapa na susog sa ruling Permanent Court of Arbitration kan 2016 na nagbibisto sa diretso kan Pilipinas sa nagkapirang parte kan South China Sea na laog sa Exclusive Economic Zone. 3 minutos antes mga alas 6 ng pag-aaga, alas 6 ang tabayanan po ang mga bareta halis sa mga kakamping radyo. Nagsangat man reklamo ang National Bureau of Investigation NBI sa Department of Justice kasugma laban sa abogadong si Raul Lambino asin sa dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. May koreksyon ni sa paaling subot kanduan na nagparawas ang Korte Suprema kan Pilipinas ning temporary restraining order. May koreksyon sa pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi kang NBI Intelligence Division Agent Alien Reynolfin, ang reklamo isilangat para sa pagbalga sa Article 154 kang Revised Penal Code. Dipinsaban ni Cardema dahil naghali sa saya ang impormasyon maparipit sa TRO. Inawan doon na ang sayang freedom of speech and expression. Mientras tanto, inapudman ni Lambino ang reklamo bilang political harassment. Kakampi Network News. Oras niya itong niya matugang 2 minutos antes mga botang oras na alas 6 ng pag-aga.
Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan, mayong nahiling ang State Weather Bureau na pag-asa na low pressure area na pwede maglaw sa Pilipinas sa kasagsagan kan pag-obserbar kan si Marasanda. Basado sa pagkalkula kang ahensya, mantinidong maliwalas ang panahon sa teritoryong sakop ng Pilipinas mientras tantong mayo man mga nahiling na may ibug na Panginuron sa luwas kang Pilipinas na pwedeng mabilog bilang LPA. Siniman, inabisuan ang publiko na paragos mangiray na bantayan ang mga abiso advisory na pinapaluwas kang pag-asa na masirbing geya, urog na kung may mga pinaplanong biyahe kasabay kang long weekend. Ngunit daw maapektaran kang frontal system ang extreme northern Luzon, mientras tantong ibang parte ng Pilipinas apektado man kang easterlies. Ang frontal system ang pwede magkausa ng mga paguran, moderate hanggang heavy na posible magkausa ng pagbaha sa nagkapirang parte kan Batanes, Cagayan, Apayao. Posible man makamati nin pag-uran sa nagkapirang probinsya arog kan Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Asin, Tawi-Tawi, mientras tanto sa Metro Manila ang pwede makamati man ng mga isolated na pag-uran, asin man pagdanguldol. Para man sa mga biyahe sa pagi kan mga sasakyang bandagat, nasa light to moderate man ang wind speed sa mga kadagatan sakop kan Northern Luzon, asin dakulang parte kan Luzon. Kakampi Network News. Kakampi. Oras ko niya matugang, eksakto alas 6 ng pag-aaga. Mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News, kay banang puwan sa ito yung mga kakamping radyo sa sa mga ihatod na mga bareta, kay banang din ang DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Mga bareta mag-ari sa KM Kakampi Partido, asiman sa BBS-FM sa Naga City. Miyerkules Santo ngunyan, hapding ngunyan ang mga taga-gobyerno, May deklarasyon, hapdi lang, kaya dumasa may mga transaksyon. Mag-asikaso ta hapdi lang ang mga empleyado sa marbebang opisina kang gobyerno, kabali po ang mga lokal na gobyerno. Mabalik ang mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Riga, ang sarong resolusyon na magiging dalan para ang Arriba Administration sa liderato ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva sa ngaran kan lokal na konsyudad din Iriga na mag-arosibin in sarong mobile clinic halis sa sarong prestiyosong organisasyon, partikular ang Rotary Club of Iriga. Sa ginibong sesyon kan sa unang panglungsod na pinapayo ni Vice Mayor Edsel Di Maywat, pinagpadinuhan ni Kagawad Danrib Nacario Abunite na sabi ng resolusyon na ang katihuan ina minatonin authority kay Mayor Oliva na sa ngaran kan lokal gobyerno ini magalaog magpirma sa sarong deed of donation para sa nasabi ng mobile clinic halis sa Rotary Club of Iriga District 3820 na ipigrepresentar kan presidente kan organisasyon kan Rotary year 2020-2024 na si City Kagawad Jem Grimaldo, asin man ang presidenteng lideratong niya na taon na sigun sa paliwanag kasod man Kagawad Danrib Abunite ang nasabi ng mobile clinic dakulaan may tatabang sa lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga na mas mapakusog, mas mapaiwas pan itinato ko ng serbisyo sa salud kan mga konstituente sa siyudad ng Iriga. This is regarding the policy and sign a deed of donation for the district with Northern Club of Iriga District 3820 represented by its own President Arnold 2023 to 2024, Jane Leonardo, and Vice President Arnold 2024-2025, Kings Service Arnold Dane, to augment the provision of healthcare services to the people of the community. Parte ng mga naging pagpresentar ni Kagawad Danrib Nacario Abunite sa parte mo ng Kagawad Jem Grimaldo na yung nagsibot sa nasabi ng donasyon durante kan siya pang presidente kan Rotary Club Iriga City, nagpahayag na ang siling na donasyon nag-agi sa halawig masakit istriktong proseso kung saan dakul na dokumento ang kinakaipuan, pero pa kan halawig na panahon na ginamit para ini mapinalisar na inabot din sarong taon. Mientras tanto, ipinahayag ni Kagawad Jem Grimaldo na ang mobile clinic na idodonar sa syudad kan
San Rotary Club of Iriga nagkakantidad ng 1.9 milyones pesos na padagos na pig-a-assemble asin matatapos sa Abril 25 asin ini posibleng maidunar sa syudad sa enot na semana kan bulan na Mayo. Ang mobile clinic sigon kay kagawad J.M. Grimaldo igwanin portable ECG machine, ultrasound machine asin inapod na maternal bed asin iba pang mga pangaipo na dapat igwaan sa rong mobile clinic. DWEBFF Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto, ang samuyang pagbarabayle sa tuyong minasagiban ng house-to-house campaign ngunya na panahon sa rong paagi para maski papano mahali o mapara ang samong kapagalan. Ina ni pinahayag ng kagawad Melnan Robles Morallo asan sa entrevista kan DWB Kamsur magigirumduman na sa tuyong ina house-to-house ang timon iriga sa mga barangay kan syudad. Ang mga ini nagpo-post sa social media na sinda nagti-TikTok asin digdi may hiling ang pagbailikan grupo na garuday lamang napapagal sa pagkampanya ninda maski na mainit ang kamugtakan kan panahon. Sigun kay kagawad Daday sa tuyong pagpasiring ninda sa kada barangay na mamatian kay ninda ang kaugmahan kan mga tao na sigun sa saya ang mga inipaan minadulok sa Timuan Iriga asin nangungumusta sa sainda kaibanan ang pagirumdom na dayan mga ni malingaw na mag-inom ng tubig huli sa mainit na kamugtakan kan panahon asin siyempre dahi damag paalang ning gatnot. Tubod si kagawad Daday na talagang hinahalat sinda kansen ng mga konstituente sa kada barangay na sendang dinudumanan sa pagkampanya. Digdinin na naisipan na bilang tribute o pasasalamat sa maimbong na pagsabat sa Timuan Iriga kansen ng mga konstituentes asin na pasapagin ng pag-apresyon ninda kaya ninda naisipan na magbaile sa sendang ginigibong unya na pagkampanya kay baan pagpahimati kansa ng pagkamot na magserbi sa siyudad din Iriga sa pinakahuring insidente particularmente sa pictorial na ginibong nakalin sa simana magin si Mayor Rex Cuba Arriba Oliva, Vice Mayor Edsel Serrano ni Mawat kay banan ang 10 kandidatong kagawad kan Timuan Iriga an nag-TikTok asin ini sa pagi kang inapod na Bumblebee Dance Trend. DWEBFF Rinconada Kakampi mo Network News. Antes kita nagpaaram, Diyos mabalos po sa gabos na nagantabay sa Network News sa lawag din 13 taon kay Bayan ang DWEB Kamsur. Ini po ang salit sana si Benny Decena Mabalos. Kakampi Network News. Thank you sa DWEB FM Kamsur naging parte kan Kakampi Network News. Nabali po si mga presente si mga dating anchors, reporters kan DWEB FM Kamsur sa Rinconada. Lagi pong parte kan alawig na panahon na Kakampi Network News na dati Bicol Media Network News. Pagkali sa Rinconada, isunod na mga balita magkali dyan sa partido sa pagiban kan KM Kakampi Partido kay Barang Taluban si Rene Oreliosa. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalos sa kakamping June, uyan mga balita gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Nagapatani na sinagapagirumduman na Civil Service Commission, Regional Office 5 sa mga empleyado kang gobyerno na dahil maimbelto sa partisan na political activities mantang igwani naggalat na magabat na kapadusan sa sisayman na empleyado kang gobyerno na mapapatunayan na nakikisawsaw sa anong mga aktibidades pampolitikal. Sa entrevista ka na KM Kakampi Partido kay Attorney Daisy Ponzalan Baragaz, Regional Director ka na Civil Service Commission Regional Office Number 5, sinabi kay ni na sa first offense igwanin kapadusan ni na saro sagud anong na bulan na suspension sa trabaho. Mantang sa second offense, dismissal from service o dagos ng pagkakatanggal kan empleyado sa serbisyo sa gobyerno. Susog pa kay Atty. Bragais digdi sa Bicol, igwanan mga empleyado ang nagka-convicted sa engaging into partisan na political activities. Asin na pinaggalauman kasi ng opisina ng Unyan na election 2025, igwanan naman na maresibin ng reklamon sa opisina kontra sa mga empleyado na naimbelto sa mga aktibidades pampolitikal. Sa ibapan impormasyon uya si Attorney Daisy Bragais. Karatyan na mga tugang nga babalikan niya ito ng mga pahayag ni Attorney Daisy Bragais, ang Regional Director ka na Civil Service Commission. Sa iba pa na barata,
na pagbabawal sa mga empleyado ka ng gobyerno na may imbelto sa partisan na political activities na nakapalaman sa Memorandum na Circular Number 3 Series of 2025 na pinagapaluwas ka ng Civil Service Commission. Ini ang ginakapayagan ni Attorney Daisy Ponsalan Bragaes, Regional Director kan Civil Service Commission, Regional Office Number 5 sa entrevista kasudma. Sinabi ni Attorney Bragaes, higot na pinagpapangalad ka na sinambit ng kasuguan na maimbelto sa partisan na political activities at mga permanent, temporary at sinakaswal na mga empleyado kaibanan ang gabos na mga uniform personnel. Mantang ang dailang hagop ka na kasuguan dapit sa engaging political activities, iyo ang na presidente, vice presidente asin iba pa. Sa kasukan mga job orders o job order employees, pinagapayag ka na pamayo ka na Civil Service Commission sa Bicol na pwede lang ang mga na maimbelto sa partisan na political activity sa luwas kansin ng oras sin pagtatrabaho. Pinagtaonan ng doon ni Attorney Bragaes na sa kaso kan mga job order employees, day manigdi existido ang employer-employee relationship. Alagad ang Estado o ang gobyerno pa man girara ay nagpapasweldo sa sainda. Balikan niya to ang mga payag o kaya sa iba pang impormasyon uya si Attorney Bragaes. Ang kabali po gabos na empleyado kang gobyerno sa gabos pong branches in a permanent, temporary, contractual, or even casual status. Kabali man po dyan itong active members and uniform members from Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. So yan po ang covered kang prohibition sa engaging in partisan political activities. Ang dai po dyan covered, ang dai po dyan covered, yaon po dyan ang satuyang presidente, vice president, members of the cabinet, and then mga elective officials po, then personal and confidential staff, kaining mga officials na ini. Parte lang kan mga naging kapayagan ni Attorney Daisy Ponsalan na Bragaes, Regional Director kan na Civil Service Commission, Regional Office Number 5. KR Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na bareta, via crosses sa Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur, rinoso liwat din mga deboto kasudma. Nilo Oriana sa detalyas kan bareta. Siringkan pinaglalauman liwat na pinagdagsa asin rinoso nin mga deboto asin pilgrims ang taunan na ginigibong via crosses kan simbahang katolika sa Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur kasugmang pagkahapon. Nagsikit ang prosesyon mga puko mas o menos alas 2 ng pagkahapon kung sain pasan ng mga debutong lalaki ang maabot sa 20 ping laban ng krus na gibo sa darakulang punin na kawayan na ipiglibot at sinipig prosesyon sa nagkakatarang mayor na tinampukang Banuan ng Lagunoy diretso sa Sitio Canumoy sa Barangay San Isidro Norte sa sinambitang Banuan sa kaman ipigpatindog sa Sarong Bulod na porsyon kan sinambit ng sityo. Dahil man pinagmati ang mga deboto bisita sin pilgrims ang grabing maray na atak-atak nin init kasugma kung sain sinasabing uminabot pa sa sobra sa ubagaman sa 40 grados centigrados ang init kang panahon mga alas 10 sin pagkahapon mantang nagdurar man din sobra sa 4 na oras ang sinambit ng aktibidad ng prosesyon na mismong kinagpunan man sa parokyakan San Felipe Santiago sa sinambit ng Banuan. Yan kastantulaan kan PNP, MDRR, Bureau of Protection, mga barangay tanod, nakipagtabangan paman ang iba pang mga grupo, tangan isa naman na maging matangkilo, matuninong asin sulim niyan sinampitang aktibidad. Katakot kaya ni bako sa naman ng mga lagnuyon, imbesgikan paman sa mga pagtaray ng mga Banuan, hindi sa laog asin sa luwas kan partido area, ang nagdagsaan ng mga pilgrims sa sinman mga debuto kasuugmang pagkahapon. Dagdag na pareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Nilo Oriana, Marinaga. KR Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, operador ka na illegal na sugal na fruit game. Dinakop ka na mga operatiba kan PNP sa Banuan, Lagunoy, Camarines Sur. That's Prado sa detalyas kan barata. Formal naman na pinag-asangatan niya kaso ang operador ka na illegal na sugal na mas gusto sapod na fruit game na dinakop kan mga personahes kan Lagunoy Municipal Police Station na kanagtalikod na aldaw. Nag-aatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 prescribing stiffer penalties on illegal gambling si alias o pigbisto na alias na Dudong 33 anyos pero asin residente kan Ocampo, Camarines Sur. Pagkatapos siyang malakop sa pagpapadalagan ka na illegal na sugal na fruit game
sa Zona 5, Barangay San Sebastian, Lagunoy, Camarines Sur. Matatandaan na sa isinagibong nasabing police operation, bandang alas 6:15 na banggi kan nagkalis na Abril 13, 2025 sa nasambitang lugar kan mga operatiba kan Lagunoy Municipal Police Station sa ilarm kan na pamamahala ni Police Major Michael Vincent Fortunado, officer in charge. Na-konfiskar sa nasambitan ng operasyon ang sarong fruit game machine asin na cash na kwartaring kantidad 1,115 pesos asin ang gabos na mga nakonfiskar na ebidensya iniyan nasa kustodiya kan Ipaturakan Lagunoy Municipal Police Station. Siring man padagos na Lagunoy Municipal Police Station sa pagpasunod kan lay tanganing mamantener ang katinungan asin man katiwasayang kan nasambitan ng banawaan asin na maawat pa kan PNP Lagunoy o kan pulisya ang suporta kan mga namamanawaan sa pagtaunin mga impormasyon na mga katabang sa pagpasunod kan mga leyes. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KR Partido, kakampi mo. Network News. Antes ako kakamping Jun nagaparam sa pangalan ni SM Frank Sotero at mga pagiriba digdi sa KM Kakampi Partido. KM Kakampi Partido nagpapasalamat sa mga parantabay kag Kakampi Network News. Na kung sain KM Kakampi Partido ginaparti kang Kakampi Network News sa laog ninda 13 taon. KR Partido, kakampi mo. Network News. Kakampi June. Yes, nasa linya si Frank. Yes, kakampi June sa pangaran kan bilog na porsa kan Bicol Media Network Group, kakampi mo partido. Na naging party man kan Network News. Ang sinupudikod na kaibanan sa Network News po, Pebrero 1, taon 2016. Ang sa to yung pagpapadyos babalos sa gabos na nagtutok sa number 1 na morning news program sa enterong probinsya kan Camarines Sur kan inian ilansar. Salamat kakamping John Babalos and looking forward sa mas pang pilahiwas na pagbabareta. Thank you baga kakampi sa partido area sa pag-iba sa Kakampi Network News. Sa para kabilog na persa, Frank Sotero po ang samuyang pagsaludar sa Indog Boss. Thank you Frank and kay Paling Rene Orellosa and siyempre pasalamatan naman si mga naging parte, mga reporters, technical kan KM Kakampi Partido dili po sa Kakampi Network News sa halawig na panahon. Mabaros na maray sa Indo. Oras siya ito kanya matugang alas 6:25 ni pagaga isunod na. Mga baritan tinipon kang BBS FM Naga City kay banto naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat tabi ka Kamping June o yaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ay paragkakaigwan ni na pag kuno asin na pagruso sa terminal kan Siyudad Canaga o sa Bicol Central Station mantang aniba minaabot pa sa naman gikan naman sa parte kan Metro Manila asin na ani badigdi day naman minadiretso pa sa sindang mga od sa laog mismo kan terminal and mga nag-aarabutan diretso sa naman sa sindang mga rong pig lalauman talaga kan terminal management ang pagdagsa asin na pagsurusuan kan mga pasahero sa Bicol Central Station iyo and pagkatapos kan Semana Santa sa aldaw kan Pizza 21 kan bulan kan Abril o sa Lunes uli man tababalik na si mga nagbarakasyon paduman sa parte kan Metro Manila urog na si mga may trabaho asin si iba pang mga estudyante na sagkod ngunyan igwa pa ng klase uya si Jenry Bulocon kan Bicol Central Station sa Naga. Sa ganyan po, day po nagkakatiri po pa po ang mga pasahero. Tamo niyan, puros pa lang po sila paabot. Paabot pa sana, kaya siyempre, pag-abot pa lang. Tapos ang iba po nga ni, dahil naman nakakaabot dito sa Bicol Central Station, ang expect na pong namadakol po ang pasahero after Holy Week po. Sa Pizza 21, sa Lunes. Probably nga ni, baski Domingo, sa Paskong pagkabuhay, pwede na pong magkaigwa kita ni influx ng mga pasahero. Si maparuli pong Manila, si matrabaho, si may mga eskwela pa, yun na po yan ang pagkataon talagang medyo dadagmong kita ng pasahero.
Ardiyan kan mga pahayag ni Jenry Bulocon kan Bicol Central Station sangunyan sanggatos sa porsyento na sana o sanggatos porsyento na preparado ang Bicol Central Station urog na salado man kan na seguridad nagkaigwa naman nin pag-uurulay an manimento kan terminal asin man an bus company na kung said digdiya dadagdagan an sindang mga unit asin na biyahe igwa naman nin mga bus na nagkakuanan nin special permit para man makapasakay nin mga pasayro pagaling terminal pasiring duman sa Metro Manila sa laog mismo kan terminal kanaga. Uya si Jenry Bulocon. Sa ganyan po, ang preparasyon ta po, araw po kang mga kada tao na nangyayari, ang preparasyon ta po, pinipong kuya niyan, 100% na pagpreparar, ang security ta, and kung ko po ginari ang oportunidad ni magpasalamat po sa PNP Station 5 sa may sawa na pagtabang, pagsuporta po sa manyamiento ng Bicol Central Station. Asin po ang mga bus companies po na kaigwa na po kita pag-urulay na dadagdagan ninda ang mga biyahe. And at the same time po, igwa na po kitang mga extra buses digdi po na igwa pong mga special permit na nakapag-secure na sila sa LTFRB na makapag-ferry ng pasayro from Naga City going to Metro Manila. Si Jenry Bulocon kan Bicol Central Station kasud ma ginibos sa terminal kan Siyudad Kinaga ang drug test sa mga tsuper kan bus para maiwasan ang mga aksidente sa lado kan tinampo. Pinanginutan kan LTFRB, LTO, PDEA asin man na PNP para masiguro ang seguridad kan mga pasahero. Initanganing masiguro na mayo nin mga tsuper na nakababa nin droga urog na itong mga tsuper natulong aldaw na habo pang magturog bako lang sa terminal kan Siyudad Kinaga pinaggibo ang drug test kundi sa entirong terminal sa Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kan mga parata sa lado lokal pirang aldaw kan pirang aldaw na sana anda natatada antis kanda Biyernes Santo nakadispat sana anda mga tauhan kanda PNP dyan sa Banuan kan Lupi Camarines Sur nakalatag na ang Motorist Assistance Center sa tabang man kan mga manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno mga volunteers urog na kanda kabalikat Civicum MDRRMO asin man ana opisina kan RHU sangunya na Miyerkules Santo ismot pa man girarayda asin manageable pa ang bulos kan trapiko sa Banuan kan Lupi asin man sa lugar kan Andaya Highway o yan parte kan mga pahayag na yan ni Staff Sergeant Vinculado kan Lupi. Sa amin po sa Philippine National Police, patuloy po ang preparasyon namin ilang araw bago ang pag-celebrate natin ng Semana Santa. Naka-deploy na po ang ating mga kapulisan. Ngayon, meron tayong mga nakalatag na mga Motorist Assistance Center na meron ding mga kasamang mga iba't ibang ahensya gaya ng ating mga RSU, meron tayong MDRR, at ang iba't ibang mga volunteers po as a force multiplier. And as of today, manageable pa naman and smooth ang flow ng traffic dito sa Lupi. And patuloy po ang ating monitoring and mine-maintain po natin ito para maiwasan ang pagkakaroon ng mabigat na traffic dito. Mientras tanto sa Banuan pa man giraray kan Lupi guwapa man hina mga pigagigibong mga road revlocking ana opisina kan DPWH alaga dini anda dagos naman na pinagmomonitor ngunyan kan Philippine National Police asin padagos an pakikipag-koordinar sa mga trabahador sa nasambit na tinampo. Nagsasagibo naman na ang PNP nin pag-inspeksyon sa mga
tinatrabahong mga tinampo dyan sa Andaya Highway, partikular na sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Base sa assessment kan Philippine National Police, daipaman na nakakaapekto sa bulos kan trapiko and nasambit ng reblocking dyan sa Banwaan kan Lupi asin man sa Andaya Highway. Ninulita tuwi pa man giraray and nagagamit na tinampo sa Banwaan kan Lupi, partikular na sa Andaya Highway, sakop kan sinambit ng Banwaan. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Sargento Vinculado. Dito po sa Lupi, meron pa ding mga road project na ginagawa ng ating DPWH, pero nitong mga nakarang araw, minomonitor po natin ito at nakikipag-coordinate tayo sa mga nagagawa doon sa mga kalsada. Nag-conduct tayo ng ocular inspection, and based doon sa assessment po namin, hindi pa naman ganun nakaka-apekto ang mga road projects dito sa Lupi dahil 2 lanes pa naman ang nadadaanan, and meron naman po tayong mga partiyan kan mga pahayag ni Staff Sergeant Vinculado kan Lupi. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 10 mga driver nagpositibo sa sorpresang drug test kan LTO asin PDEA sa mga terminal sa Bicol, Kasudma. Boyet Paderes sa detalye. Ikinasakal PDEA Bicol and Uplan harabas kaibahanan LTO sa Bicol Central Station, Naga City, Legazpi Grand Terminal sa Legazpi, Kasudma. Katakod kan si Mana Santa. Sigon sa report, nag-abot sa 193 na mga drivers at subjected sa drug test. Dahil subot na kadurulan ang mga legal mismo, ang mga inspector kan mga bats ang nagsugo sa mga driver na magpa-drug test. Pati mga UB Express driver, pati na mga chismosong tricycle driver na nakikiusyuso sa nangyayaring drug test, pinurunpun man. Sa sumada, 5 bus driver, sa UB Express driver, as in 4 na tricycle driver ang nagpositibo sa drug test. Na-endorse naman sa LTO ang mga driver para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. DOST Camarines Sur na i-deploy anda sa indang modernong kagamitan na mukab sa mga lugar na apektado kan kalamidad. Darrell Banyas sa detalye. Delos na i-deploy sa mga lugar na maapektaran ng kalamidad ang bagong kagamitan na Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV gikan sa Department of Science and Technology Camarines Sur. Sigon ki Patroncio Pilasminio, ang Provincial Science and Technology Director kan DOST Camarines Sur, ang MOCOV saroin specialized mobile unit na may advanced communication as in surveillance equipment na makakatabang sa disaster response o rugna kada igwang kalamidad arog kan bagyo. May kakayahan ini na magkalap din real-time data as in magsagibo ng koordinasyon, sharing man komunikasyon maski sa mga liblib o itong mga rarayong lugar o mga nadanyaran na lugar. Igwaman ining rescue equipment as in mga surveillance cameras na magagamit sa mas marikas na pagsimbag sa mga emerhensya. Mapaparikas man sa buot ang deployment kaini sa pagitan sa endang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa Office of the Civil Defense digdi sa Bicol. Tararig na dahil na kinakaipuhan pa ng ibang papeles para tulis na ma-deploy ini alagad antes ang deployment. Mas iraro mo na sa training ang mga tauhan na magamit kan MOCOV tararig na ang masiguro na maray ang magiging operasyon sa aktwal na kalamidad. Sa Roan Rion Bicol, partikularmente ang probinsya ng Camarines Sur sa bilog na nasyon na iyoan na karisibi kan sinambit ng ekepahe. Para sa Kampi na Tech News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Camarines Sur siniguro na nakaantabay sa publiko sa panahon kan na Semana Santa. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinagsiguro kan na Camarines Sur PNP Provincial Command na nakabantay ang mga kapopulisan
lalo na ngunya na panahon na Semana Santa, asin nakalerto ang kabus sa mga miyembros kan PNP. Centers, ini-expect yung mga commuters from Manila to Visayas or Mindanao, maagi po digisa sa tuyong Maharlika Highway. So meron kita naka-establish na mga motorist assistance centers. And aside from that, mayroon mga naka-deploy kita sa mga tourist spot areas and other places na pwedeng maging convergence kasi yung mga turista. Sir, yung PNP nung isang si Police Provincial Director Olalia sa pakikipaghampangan kay ni sa mga taga-media kasugma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Sunda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junaan mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Sa pangaran kan gabus na mga pag-iriba kan da BBS FM Naga. Sa panginginot kan sa muyang Station Manager Bibot Kalya, salamat na maray sa mga paraantabay sa tracing taon na simulcast news kan Kakampi mo Network News nakaibanan ang BBS FM Naga. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat na maray sa mga pag-iriba nato dyan sa BBS FM, mga anchors, reporters, and siyempre sa mga technical men. Kan 91.9 BBS FM Naga, naging parte po sinda kan Kakampi Network News. Thank you. At yan, mabalik kita para sa mga ultimong mga bareta, asin huri niya itong pagpapaaram digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang ibang Pulanggi Albay, Kinali Pulanggi Albay, asin sa porsyon kang Ilahod Ginubatan Albay, asin man sa Kugon Poblasyon North, Kugon Poblasyon South, Huban, Sorsogon. Yan huliman ka mga ginigibong repair asin konstruksyon sa sinambit na mga porsyon kan National Highway. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya ko sa lado lokal, duwang tricycle driver ang nagdulag mientras nagirigibo ang surpresang drug test kasugwang pag-aaga dyan sa Bicol Central Station, digdi sa Sud Canaga. Ginibo ang pagdulag kan duwang tricycle driver mientras ang mga tsuper na tiniripon nagpapasairaron sa proseso kan drug test na ginibo kan pidiya si Mangkang LTO Bicol. Ang problema, tala i-turn over kan duwang driver ang sila mga driver's license bago sila nagdurulag. Sinangunyan, papadarahan ng show cause order kan Land Transportation Office. Tanganing pagpapaliwanagon kung tano ta sila nagdulag. May pagduda na ang duwang driver na nagdulag posibleng positibo kung nagpasirarom sa drug test. Napagaraban na ang duwang driver kan Trimobile na nagdulag sa drug test kasugma. Presidente kan Barangay San Felipe asin Triangulo kan Sud Canaga. Matandaan kasugma sa pinagsarumpur sa kampanya asin man kang LTO sa Bicol Central Station sa Sud Canaga asin sa Legazpi Grand Terminal sa Legazpi City duman sa Albay. 5 bus driver ang nagpositibo. Sarong UB Express driver ang nagpositibo sa drug test. Asin 4 na tricycle driver anas gikan sa siyudad kan Naga. Ang mga nagpositibo, maalat pa kang confirmatory test nagibon kan PDEA sa resulta kan drug test para sa indang magiging kapaladan. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungon yan, bareta sa lado lokal, karong gayo harani na mag-arangkada ang Bicol Express matapos na mabulilyaso kanakalis na administrasyon. Ang nagtalikod na administrasyon Duterte kinukonsidera ini bilang sarong big ticket transport project na dapat kuta pupunduan subot asin ibubugtak kan Chinese government na kadto kalyado kanakalis na administrasyon alagad aram kang gabos mayo nangyari sa pag-uurulay kan China sing Pilipinas kaya bago maghilig sa pwesto si dating Presidente Rodrigo Duterte pigmaray kan Department of Finance
naiatras ang pinjenteng loan application para sa Bicol Express. Sa paglawag kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Bicol Express project naging status kani pag-adalan kan Department of Transportation kung saan pwede magkuhaning pundo o isay man ang pwedeng maging partner kabali na ang nasyon kan Japan as in France. Diwat na buhay ng pag-asa ang proyekto matapos sabihin kan mga opisyal kan nasyon ng Japan na interesado sinda na magkondusive ng feasibility study para magbugtak ng high-speed rail project na madalagan sa Metro Manila sagud sa Bicol Region kung gusto ini kan presenting gobyerno. Sa interes kan Japan na magkondusive ng feasibility study, ipinaaram ni Ambassador Endo Kasuha asin kadto Japan International Cooperation Agency Philippine Chief Representative Sakamoto Takiman na saro ining pag-meeting ki Congressman Elry Villaferte. Ini kasabay kang formal na paglawag ka mga opisyal kan Tokyo para sa kasunduan. Napunduan ang 5 big ticket projects sa rarom kang flagship infrastructure program kang Administrasyon Marcos na Build Better More o BBM. Sigud mismo ki Congressman Elry Villaferte sa nakalis na meeting ki Japanese Ambassador Indo asin na Sakamoto kan JICA. Ang mga opisyalis kan Japan interesadong maray na magkondusin ng feasibility study para sa high-speed railway haling NCR sagud sa mga probinsya kan Bicol. Bagay na magkondusin ng bagong pag-aadal, sabi ni Congressman Elry, ulita ang original na plano para sa Bicol Express kung saan ang Chinese government kuta ang mapundo, ang mabugtak pero day idinago sa aram kan dating administrasyon na bakuman sarong high-speed rail system. Bareta na niya matugang sa luwas kang Pilipinas. Nakatuban na sa korte si dating South Korean President Yoon Suk Yeol kasugma para sa inot na aldaw kan sa kasong kriminal may koreksyon sa insurrection charges matapos ang kontrobersyal na deklarasyon niya kan Marcialo Calentarigod na Disyembre. Si Yoon na-impeach asin pigdeklaras o tinanggal sa pwesto ng mga listador kaning kang bulan na ini matapos niyang pulbaran na ipautob ang Marcialo Calentarigod na Disyembre. Nagpadaraman subot siya ng mga soldado sa National Assembly sa purbar na pugulan ang legislatura. Siya ang pinakainot na nakatuko na presidente ng South Korea na inarestar mientras nasa pwesto. Dawa na nga temporaryong pinalibre huliman sa procedural issue. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang paaram na kami. Araw kan sabi ko kasubago asing ka mga pagiliban nato sa mga kakamping radyo. Yun na po ni ang huri natong broadcast kan Kakampi Network News. Ngunyang pong Miyerkules Santo. Matapos ang 13 taon, ang Kakampi Network News na dati Bicol Media Network News, pinakainot na simulcast newscast sa probinsya kan Camarines Sur asin Bicol Region, mapaaram na po ngunyan na aldaw. Yun na po ni ang huring pagbabareta niya mo on-air online. Sa pangarang ang gabos na naging parte kan Network News, mga dati asin presenting mga anchors, reporters asin technicians, salamat po kan sa indong pagantabay. Salamat man sa mga radio station na naging parte kan sa tuyang amay na pagbabareta, ang 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area, ang 99.3 KM Kakampi Partido, asin ang huring naging parte ang 91.9 BBS-FM Naga City. Sa mga dating radio station na nagkabit sa Kakampi Network News, yaon dyan ang DCG AM 855, ang 103.3 EDS FM Delgaligo Camarines Sur, asin man ang Radyo Sisirang ni Edwin Larak sa Banwang kang Gatsutrena, Camarines Sur. Asin ang dating 100.7 KM Kakampi Naga City, na yun po ang naging main studio kan Kakampi Network News. Pero sa tao kayan mga tugang, maragos manggaya kitang mairibanan sa amay na pagbabareta, pagkatapos kan Semana Santa sa pagi na po kang bagong tanog. Higanting istasyon, on-air online, sa pagi po kang 96.5 Radyo Cavite. Sa pangaran man ni Margie Rick Arnedo na sa tuyang nakantabay sa pagkonsepto kan Kakampi Network News. Sa pangalan ng mga pagiriba ko, on-air online na kaibanan niya to sa technical sinda Ken Palma, digri sa Naga City, asin man si Iban Bulawan. Ako po si Jun Bernas, mabalos na marikan sa inyong pagantabay. Mabalos and happy weekend. Ingat-ingat duman po sa mga
mabirisita asin maralaskwat sa ngunyan na weekend. Mabalik po kami, arukan sabi ko sa iba ng tanog, pagkatapos kang Holy Week. Thank you, good morning, Kamsur and Bicol Region. Ini ang Kakampi Network News, signing off. Kakampi Network News. Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. Kakampi Network News. Network News.